And I'm back. Marahay na banggi po sa Indogabos. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good morning, wherever part of the world you are tuning. My name is Lisa. I'm the face and owner of this business page, Lisa and Harry. So I'm coming to you live here po in United Kingdom, in England. Isa po akong nurse. I'm a nurse and also a digital business owner. So for tonight, I have again a very special guest, and really it's special, especially for my guest kasi po na-achieve niya ang isang third milestone niya sa kanyang online business. So it is really a big honor for me na nag-say yes siya sa ang aking invitation to be my guest para maging guest ko. Bisita ko ngayong gabi. At tamang-tama naman, ngayong araw na to, naka-receive siya ng talagang magandang blessing sa kanyang business. So, hindi ko na patatagalin. I will introduce to you my guest, Steph. Hi, Steph. Good evening. Hello. Good evening, Ate Liz. Good evening, everyone. Yeah, so Steph, I will really go straight in, yeah? Kasi yung ano ko naman is, it will really, pwede mo nang i-introduce ang sarili mo dito sa question ko para sa'yo, ha? So, ang Yes, topic Ate, go. natin ngayon is ito. So, how a nurse, from a nurse to entrepreneur, balancing online business, motherhood, and career. So, Steph, my first question sa'yo. So, can you tell us a little about yourself and what inspired you? Ano ang nakapag-inspire sa'yo para simulan mo ang business na ito? So, hi everyone. Again, my name is Stephanie. Ako po ay isang mom of 3, a nurse, and also working and living here in London. So, so my husband po is a nurse as well. So, having children here abroad, wala ka talagang support. So, both of us are full-time working. So, and then we have children. So, alternate yung shifts namin. Hindi na kami nagkikita. Nagkikita kami sa gabi, pero matutulog na lang. Tapos, papasok na naman the next day. So, before, 3 days ako pumapasok. Tapos siya, 3 days din. Tapos, syempre, kailangan pang mag-bank kasi kulang. So, yun na yung pang 7th day. So, wala talaga kaming time together. Wala kaming family time unless mag-annual leave or off-sick, ganyan. Pero paano ka maka-family time ng ganon, diba? Wala kaming holidays masyado kasi kailangan magtipid. Ganyan. Kasi yung sahod natin as a nurse, malaki pag kinonvert sa Pinas. Pero, ang ginagastos natin dito is pounds eh. So, pounds din talaga yung so, halos wala. Minsan madalas kulang pa. So, yun po yung mga nag-udyok sa akin na talagang kailangan ko nang mag-find ng other ways. Kailangan ko mag-isip ng side hustle, kung ano-ano, ganyan. Dati nag-gon pa ako, benta-benta ang longganisa, ganyan. Nung naka-maternity leave ako, yung mga ka-work ng asawa ko, sabi nila, sabihin mo kay Steph, magtinda siya ng ulam, ganyan, para maka-help. So yun, kung ano-ano po mga ginagawa ko noon, ate. Pero actively, I was really looking for something na online. Kasi nga, I want to be at home more with the kids, with the family. Yun. And luckily, I was introduced to this business and here we are. Yes, yeah. I know. Ako, alam mo, Steph, saludo ako, ha. Wala kaming anak ni Harry, pero saludo talaga ako sa mga nanay na, especially ikaw, 3 sa'yo, toddler pa sila, di ba? Maliliit pa, kumbaga nyo. Pero yung nag-inspire sa'yo, kasi sabi ko nga, may mga katrabaho din ako na may mga anak. Talagang sabi mo, di ba, opposite shift. Wala talaga silang choice, di ba? Wala tayong, hindi katulad sa Pilipinas na pwede mong may katulong or meron tayong family members na mag-aalaga. Dito talaga hindi. So, ikaw, saludo nga din ako sa iyo dahil at your early stage, diba? At your early age, nakita mo na, naghanap ka, o diba? Ako naman nga din, ako nga kahit nasa golden years ako at wala kaming anak. Pero bakit rin ako naghanap? So sabi mo nga din, before ko nahanap yung online business na to, naghanap na rin talaga ako. Hindi ko lang din talaga alam kung saan. Nung nakita ko rin yung ad, sabi ko,
ba't hindi ko nga itry? Sabi ko, wala namang masama kasi nurse din nga siya, kapwa natin nurse, diba? Makita ko, yun. Meron din siyang dalawang anak, diba? Si Coach Nay. Ako wala din, pero nakarelate ako kasi alam natin yung hirap na magtrabaho ng long day tapos papasok ka. There was one occasion na sabi nga nung isa kong katrabaho, may anak siya, na yung ate kahit 30 minutes, gusto ko munang may me time ako. Kasi syempre pag long day, di ba? So that is something. So I really admire you for stepping that big step talaga din. Kasi alam mo naman tayo, di ba? Parang out of our comfort zone, pero linapas natin, pinasok natin ito. Yes. And tingnan mo, yung fruit of your hard work is really showing up. And a big congratulations to you. Really, dahil na-achieve yung, di ba yung milestone na... Oo, grabe. Nakakakilig na isipin na, shucks, grabe, akala ko hindi ko kaya. Yung gano'n. Yung Steph. Kaya nung nakita ko nga kanina, sabi ko, wow, sabi ko, nasa work ako, sabi ko, wow, sabi ko, Steph, sabi ko, tamang-tama, ikaw pa ang bisita ko ngayon. So that is a big, di ba? Di ba talagang big celebration. So, ang susunod, Steph, is, natanong ko sa'yo, is, ano ba ang typical na araw para sa iyo? So as a mom, as a mom, as a nurse, and also as online business owner and a mentor. Kasi di ba meron ka ng mga business partners, so nag-mentor ka din, di ba? So paano mo yun na-juggle around? So, ngayon, because of the business, napayagan na ako na mag-part-time na lang ng asawa ko. Dati, syempre, mahirap mag-part-time talaga kasi kukulangin ang budget. Kulang na nga nung full-time na magpa-part-time pa. But because of the blessing and yung asawa ko, na-convert ko na din. So, pumayag na siya na mag-part-time ako. So, now, I'm only working 2 days a week, Mondays and Fridays. So, on a typical day, of course, when I'm working, gigising ng maaga, ganyan, papasok. So, hindi ko na nakikita yung mga bata. But now, I have off days, which is Tuesday, Wednesday, Thursdays. So, on Tuesday, Wednesday, Thursdays, ako yung maghahatid sa mga bata sa school, ganyan, at sila sa school. Pag nakabalik na ako dito sa bahay, syempre, isasalang ko na yung mga chores ko, yung washing machine, so na, check ko na yung dishwasher, ganyan, magluto na ako, ganyan. But then, I'm already starting checking my phone as well, yung mga emails ko, ganyan. So, that is my business hours already, which I'm also doing together with my chores sa bahay. Kasi, this is the beauty of it, it's so flexible, like, you can just do it. Minsan, I'm listening to trainings, I just have my headphones on, ganyan. Tapos nagluluto ako, nagtitiklop, nagsasampay, ganyan-ganyan. Before magsundo ako ulit ng mga bata. Ganyan. So if I have inquiries, I do it. So that is like my proper business hours. Yung 10 o'clock to 2:30 ng hapon bago ako magsundo ulit ng mga bata. And then pag tulog na sila sa gabi, like now, ganyan. Kasi usually tulog sila, mga 7, tulog na sila. Nakapag-dinner na, nakapag-homework na kami. Yan. So, business mode na naman ang nanay na kailangan nating hustle hard eh. Yan. For the future talaga. So, yun. I save like pockets of my time doing my business, ganyan. On weekend, syempre, kailangan namin family time kasi andito yung mga bata sa bahay, ganyan. Or off yung asawa ko, ganyan. So, yun, mag-dinner kami together, ganyan. And then kapag napatulog na, o siya mismo magpapatulog sa mga bata, then I can have my time again to check on my phone, on my business, if there's any inquiries or anything that I need to answer. Tapos yung mga mentees ko naman, what I do with them is I schedule things that I do with them. So, if I'm doing onboarding, ngayon, pinagsasabay-sabay ko na sila, o tatlo, sabay-sabay tayo mag-onboarding, ganyan. So, I set a schedule with them, available ba kayo ng ganitong day, ganyan. And then, luckily, minsan pumapayag naman sila na sabay-sabay, ganyan. Tapos, tomorrow night, ganyan, meron akong onboarding ulit, 2 sila na sabay ulit. So, at least, parang you have to use your time wisely. Yes. So, medyo less na ang K-drama time. Totoo nga, less na ang K-drama time, ganyan. At kailangan na nating you really have to sacrifice a bit of your personal time for the business kasi this business is for me is my plan A.
ate. So I'm really working for it. But of course, I don't want to neglect my children and my husband as well, lalo na I'm doing this for them. But I don't want, of course, to put them on the sidelines. So, syempre, pag yung asawa ko dumating na galing duty, tama na. Tapos na. Tapos na ang business hours. Bukas na ulit. Ayun. Para naman magkaroon naman ng time together, ganyan. Mag-usap how his day is. Ganyan. And then again, tomorrow, ganun na ulit. Yun naman din talaga, Steph, yung sinasabi natin, yung time management, diba natin? Yes. Kailangan natin mabalanse. Tama nga yung mabalanse. Kasi, yes, growing business, but you also yung meron ka ring 3 anak, tapos obviously yung role mo as a wife din. So, kailangan talagang balance lahat. So, which is really good. Kasi sabi mo nga din naman, diba? So, alam mo na kung saan mo sila saan mo sila ilulugar din. Kaya, it's very good. Kasi yun ang kagandahan sa business natin, di ba? Yung flexibility, yung automation na binibigay nito. So, kahit nga saan nga, di ba, sabi mo, kahit din ako, nagmo-multitasking din ako. Kung minsan nagluluto ako, naka-headset lang ako. Pag headset ko, ginagawa ko, nanonood ako ng mastermind para habang nagluluto or naglalabas. Yes. So, yun ang kagandahan, di ba? Yan. So, kaya kung sino man interesado talaga, lalo na. So, Steph is the proof na talagang pwedeng pasukin. Tsaka tayong mga nurses, ate, magaling tayong mag-multitask di ba? Magaling yan ang expertise natin, di ba? Kahit nagdi-discharge ka, mamaya mag-ring ng call bell, o sasagutin mo na naman, tapos mamaya babalik ka na naman sa charting mo, magme-meds ka na naman. Kaya natin to Kung talagang, if we really put our mind into doing something, kaya natin, walang imposible. So, minsan yung mga nagsabi, busy ako, wala akong time, duty ako. But, if you really want something, kaya mong gawin Yun nga, sabi ko, you just have to sacrifice a bit of your time, like 30 minutes sa gabi bago matulog, o 1 hour, and then tomorrow, ganun ulit. If you're consistent with that, kaya, everything is possible naman talaga. Kasi yun naman nga rin, Steph din, di ba? Yung desire mo lang din talaga. Kasi tayo naman mga Pilipino, madidiskarte tayo, di ba? Alam natin yung hirap ng buhay. Yun nga lang din talaga na yung bigger dream na lang nila para sa kanilang pamilya. Yun na lang dapat ang mag-drive sa kanila para kanilang ma-achieve yung mga gusto nila sa buhay. So, ang susunod, Steph, is eto na. Ano yung what were your biggest challenges you faced in the beginning? So, anong mga challenges yung hinarap mo nung nagsisimula ka pa lang sa business? Kasi siyempre, di ba, that time full-time ka pa. Tapos, nag-start ka ng business. And starting a business talaga sa una, medyo mahirap din sa umpisa, lalo't pat hindi natin to porte, di ba? Ang layo sa ating nursing profession. So, ano yung mga biggest challenges mo na na-encounter? So, medyo madami din challenge kasi una, yung husband ko nung una, very negative talaga din siya, negatron siya nung una. Kasi, syempre, online nga, and it might be a scam, ganyan. And then, na-scam na rin kasi kami, to be honest, na-scam na kami sa crypto, ganyan. So, we already lost money online. So, very cautious talaga siya. Sabi niya, no, wag na. Pero sabi ko, I feel like this is it. Kasi nakita ko talaga, there's so many people thriving in the business, yung ang dami nang nabago yung mga buhay nila, ang dami nang nag-retire na nurses like in their 40s. Sabi ko, naisip ko, hindi ko na kayang mag-work until 67. Ngayon pa lang pagod na ako, sakit na ng likod ko. So, kung nakikita ko itong mga nurses na kaya nilang gawin to, there's even a grandma na naglo-look after sa apo niya, pag natin niya yung apo niya, saka siya mag-online business. Yung si grandma nga, kinaya niya, di ba? Sabi niya, sinusundan lang niya yung mga trainings, and then she was also succeeding, earning 5 to 6 income figures in a month. So sabi ko, kung kaya nitong mga taong to, kaya ko din. Pero then when I dive in, sabi ko, shucks, ang dami, grabe, sobrang info overload. Especially nga, di ba ate, hindi naman tayo marunong tayo mag-Facebook, mag-scroll, ganyan. Pero we don't know really how to do online business, especially social media, which is constantly changing. Ganyan. But I'm very lucky din kasi yung mentor ko, si Mimi, she's so hands-on, grabe, so easy to talk to. Isang text ko lang, be, yan lang text ko, be, ano na, tatawag na yan, ganyan. So super supportive siya.
and then Coach Nai, and then I get to know our team, our community. Nagulat ako dun sa level ng support talaga, na even if sobrang na-overwhelmed ako at first, kasi ang daming mga kailangang i-save the passwords, mga ganun. Doon pa lang stress na ako na una, shucks, ano ba yan? Pero lagi ko naiisip, ay nako, yung si Lola nga, kinaya, alangan namang hindi ko kayanin to. Parang ganun na lang yung kan ko. Pero yung support talaga ng team natin, grabe. Sabi ko, ito lang yung mga Pilipino na nakita ko na walang crab mentality talaga. It's like everybody is pushing everyone and helping everyone. Sabi ko, wow, this is such an amazing community and amazing business to be doing this with this kind of people na I finally found my tribe. Parang ganun. And we all have the same goal. So naisip ko, ito, mahirap siya, mahirap. Starting an online business, to be honest, is not easy. But if you have people who are very supportive, people who work together, people na who's always there na maasahan mo, natutulong sa'yo and magsusupport sa'yo talaga, grabe, it would really make a huge difference. Yeah. Totoo ka dyan, Steph. Agree ako sa'yo na ako din, nung start talaga ako, struggle din ako kasi Diyos ko, hindi naman ako tech-sabing tao, di ba? May yung asawa ko, kinukulit ko talaga, naiinis siya. Sabi ko, turuan mo ako or something. Nandito pa, guide me. Kasi di ba, ayaw mong magkamali din. Pero ang kagandahan dito, you learn. You learn as you go along your journey, you also learn. So marami kang natutunan. Yung personal growth mo, Diyos ko, hindi ko in-expect sa sarili ko na mangyayari yun, di ba? Yung interview, never kong in-expect na. Kaya nga nung nag-start ako, I started with photos kasi I'm not yet, I don't have the guts. Wala akong guts na ipakita magsalita. Pero as you go along, and then as you as well evolve, o sige na, and then you are right, yung sinabi mo yung community dito, di ba? We are not financially connected, pero yung support natin, kasi sabi nga, di ba, ito yung tama ka rin yung sinabi mo, yung wala dito yung crab mentality na hihilain ka pa ba. We are helping each other, inspiring na lahat tayo, yung aakyat, yung parang ma-achieve natin yung goals. Iba-iba nga lang yung timeline natin, pero yung inspiration na binibigay, di ba, one time, naalala ko yung isa, si Jane yata, yung nag-voice out lang ng something na she's feeling low, tapos di ba, all of a sudden, naglabasan na. So just expressing yourself at alam mo na hindi ka pala nag-iisa sa journey. Hindi pala ikaw lang ang nakaka-feel ng ganoon. And then, knowing that, and then yung nakikita mo, yun nga, ikaw, di ba, sabi ko sa'yo kanina, nung hindi pa tayo nag-start, na sabi ko, how to be you, sana all, di ba? Parang ganoon, di ba? Pero, that makes me, yun ang nagiging inspirasyon ko sa sarili ko na I just need to just keep pushing on my boundaries dahil alam ko din na darating din, di ba? Darating din yun. Maybe I'm not giving 100%, pero kailangan mo din kasi syempre mahirap din kalabanin mo yung sarili mo na hindi yun, di ba? Pero I'm getting out of that shell. So yun ang biggest challenges talaga din na nang nakuha ko. Sabi ko nga din yung, di ba, kay yung isa si Darl, sabi ko, alam mo ba, yung mga millennials, sabi ko, they are my inspiration, sabi ko, para to just keep moving kasi sabi ko, di ba nga, sila nga, mga 30s, na-feel na nila yung mga sakit sa kasukasuan. The more tayo, the more ako, 50 na. Di ba? Pero sabi ko nga din, yung nga sinasabi, small win na yun sa akin na ito, nagawa ko to, yung personal growth ko na, ay sabi ko siya, sige. And then, yung hindi lang yun, yung mga trainings natin, yung mga AI ngayon na hindi, siguro kung nag-start ako noon, talagang maganda. Pero ngayon, it's evolving, di ba? Meron ng mga AI tools na magagamit mo that will help you. Mahina ka man sa ganito, meron namang ChatGPT or something. True, oo. Everything is there. Yung kagandahan din sa business na to kasi talagang everything is provided. Nasa sayo na lang to use it. Di ba? And utilize it. Ang susunod kong question, parang nasagot na natin to, di ba? Yung balance. So, ko na to. Ang next one,
nung nag-start ka ng business, have you ever faced self-doubt or burnout? And anong ginawa mo para ma-overcome ito? So, nung una, medyo kwan din ako kasi I've been doing some things and medyo impatient kasi ako. Like, gusto ko nang gawin na. Pero hindi pwede eh. Parang there's steps that you have to take talaga in the business. You have to learn everything so that pag marunong kang sumagot, you would know if people would ask you what you're doing and all that. So, in the beginning, masyado akong impatient ako and all. And then eventually, mali-mali yung mga nagawa ko. And then naisip ko, shucks, parang nothing is working, ganyan. Tapos parang naisip ko, tama ba itong ginawa ko? And then, nagkuhan din ako, parang I did a self-reflection din on myself na bakit nga ba ako nandito? Parang ganon. And then I realized na, naalala ko, na pinag-pray ko to eh. Sabi ko, I know that God brought me here na pinakita niya sa akin tong business na to because I've been praying for a way out. And then if I'm gonna stop now, wala nang mangyayari. Then I'll be stuck with what I'm currently doing. I'll be stuck with my current situation until mag-retire. And even if mag-retire ako, wala na. It's gonna be too late. Naisip ko, no, I have to push back. I have to, face my fears. I have to face my insecurities. I have to get out of my comfort zone talaga. Do things that I've never done before. And nagugulat din ako sa sarili ko kasi, yun nga, akala nyo lang hindi ako mahihain, pero mahihain talaga ako. Sinasabi ko nga, ba't hindi kayo maniwala na mahihain ako? Nahiya din kaya ako. As in, pero si Mimi, lagi niya ako pinupush, go, leverage, leverage. Gaya si Mimi sa akin. So, yun, when I hear people say things na dapat kong gawin, I do it. Yun, kasi you need people to tell you what to do. That's the good of the goodness in our business is we have mentors, we have coaches. So if they say do this, I do it. Yun. So eventually, listening to advice and all that, I was able to face my doubt in myself, yung insecurities ko. Kasi finally, I was finding ways that are working for me. So things that work for others may not work for me. And then finally, nalaman ko kung ano yung para sa akin talaga. So I was able to do that and all that. So, shucks, may nagdo-doorbell sa bahay. Sige na, pwede mo naman kasi akala ko nga din sa amin, kasi ganyan yung doorbell namin. Sa amin ba yun? Check ko lang ha. Oo. Sagutin mo naman. Sorry. Okay. Saglit lang po. Ito po ang live, kaya merong mga instances na talagang mapuputol tayo. Pero it's okay. So, kung kayo man po ay nanunood at naghahanap po ng side hustle sa mga busy ma'am ho dyan, and then sa mga interesadong magkaroon ng extra income, hope po ma-inspire kayo habang hinintay natin si Steph. Hope po ma-inspire kayo na tingnan na kung ano ang online business na sinasabi. Wala naman pong mawawala kasi ang una lang nyo pong gagawin is yung mag-register kayo ng yung name and email address. Kung sino man po ang interesado, kung saan kayo nakaka-relate, kay Steph or sa akin man. And then register your name, email address. Magkakaroon po kayo ng receive ng email sent to you through automation in behalf of us, na meron po doon na 90 minutes webinar or 20 minutes webinar na panoorin nyo, and then have a look if this business po ay para sa inyo or hindi. Kung gusto nyong makita talaga totally kung anong nasa loob, meron po kaming refundable na 149 within 30 days para malaman nyo kung ano talaga ang anong business, how you will be paid, paano ka mabibigyan ng commission, and how we deal with the business. So, at doon, mag-decide kayo kung para sa inyo talaga, then proceed. If not po, then you ask your mentor o kung sino man yung na-registeran nyo kung na i-refund ang pera. No question asked po yon. So, sa hirap po ng buhay talaga ngayon, di ba? Talagang kailangan na natin ng source of income. So kaya nga po namin ito ang ginagawa para naman po magkaroon kayo ng, it's an info for you na
Sa online business, meron naman pong legit na negosyo. So, ang dapat nyo lang pong gawin is really your due diligence. Ayan, Steph, sabi ko ito po ang talaga ang pag-live. Siyempre, merong mga disturbances. Okay lang. Nag-chat na rin ako sa kanila kahit pa paano. Sorry. Nung narinig ko nga, ay sabi ko, sa amin ba o sa'yo? Kasi pareho ang tunog eh. Tunog eh. Oo nga, chinek ko nga sa phone ko. Siya sa amin pala. Oo nga eh. Ay, kaya nga. Bahay ko naman. Bahay, oo. Hindi naman nanghingi ng asin o mantika. O sana nga tayo, Steph, kanina. Hi, Yan. Hi, Mimi. Hi, thank you for watching. Pasensya na. Thank you for watching. Thank you for your support. So, saan na nga tayo, Steph, kanina? Sunod na natin yan, yung self-doubt and burnout. Paano natin na-overcome yan? Kaya nga, paano na-overcome? Mahirap din talaga, di ba? Yung sabi nga natin, kahit ano naman ang papasukin mo, meron talagang self-doubt, di ba? So, pero, ang una nating iisipin, kung bakit mo ba ito pinasok, di ba? Inisipin mo na lang ko, sabi ko nga din na ako din, yung sa akin, inisip ko, ayoko talaga magtrabaho na until 67. Napapagod na talaga ako, Steph. 2 araw akong long day. Yung pag ko kaninang, yung gigising ka, natapos, sabi ko, Diyos ko, long day na naman. Kanina, hindi ko alam, etong kamay ko, Diyos ko, naipit ako sa sasakyan. Oh no! Naipit ako sa sasakyan. Hindi ko alam kung paano ko nangyari. Tapos na-lock. Sabi ko, papasok ba ako? Kaya tatawag sana ako para sabihin kong malilate ako. Buti na lang sa catlab ako ngayon. Nag-gloves na lang din ako. So yun, diba? Yung self-doubt natural. Yung burnout talaga. Maraming beses na akong na-burnout. Pero paano ko na-overcome din ito nga din, diba? Yung burnout sa business is really iniisip ko, Lisa, gusto mo bang magtrabaho nga ng mahabang oras until your age of 67? Hindi, di ba? Life is too short. Na-realize ko yan, mawala yung parents ko. Life is too short. You have to give time. And tama ka, Steph, yung mga bata, habang lumalaki sila, if you have the time to be with them, enjoy it. Kasi when they reach yung age of 18, wala na yan. Mommy, I'm going out with my friends, di ba? So, sino kayo na lang mga asawa, di ba? So, tama yun na you have to enjoy kasi yun na lang yung memories nyo ngayon, di ba? Yung memories. Kasi kahit noon, na-remember ko kay Mami kasi Daddy, every Sunday meron kaming movie time. O, di ba? Kaya paborito ko si Jackie Chan at si Bruce Lee kasi yun ang gusto naming panoorin. So, yun, yung sa'yo din. Kaya kung yung video mo nga na nakikita ko, na sabi ko, you're really exploring, di ba? Ang gusto nyo mag-travel, di ba? So, kaya nga iniisip mo na, I'm doing this for your family. You have more time with your family. Kaya yun. Kaya, may self-doubt man, may burnout man, di ba? Pero, isipin na lang natin kung ito lang ay isang, yung anong tawag yun? Challenge lang ba? Challenge. At isa pa, dinadaanan talaga yun bago ka maging successful. Yes. Ito lang din, ang sinasabi din nila, kung magpapatalo ka sa self-doubt mo, kung magpapatalo ka sa burnout mo, anong mangyayari? Wala, di ba? Yun din, alam sa totoong step, sinasabi ko yun, pero I'm referring it to myself. Yun nga ate, maganda yan. There is power in words because you're overcoming your self-doubt and burnout already by verbalizing it and saying na no, you're better than that. May mga solusyon sa burnout and you're going to overcome it, di ba? Ayan nga si Kuya Harry, sabi niya, hello. Ayun na yun. Naghanap na rin ako, hello. Kasi yun na sinasabi niya. Ito naman ang hobby ko, di ba? Napaka-supportive naman niya. Hindi lang naman din talaga kasi sabi niya, siya pa magsabi, Liz, ano mo? Kasi minsan hindi ka nakikita, kaya pinalitan ko yung ako. Yung mga critic na alam ko naman for the good, di ba? Yun naman mga husband natin, di ba? Kahit paano, sabi mo nga si husband mo,
skeptical siya. Pero nung pinakita mo, di ba? Tuwang-tuwa nga ako, Steph, yung pinost mo na binilhan ka pa niya ngayon, di ba? Ako din si Harry, sabi ko, Paps, bilhan mo nga ako na yung, para sabi ko yung, ano yan, yung, ano ba tong tawag nito, Steph? Tripod. Ayan, ganyan. Tapos, hanap na yan, di. Yan ang ganda rin, sabi mo. Kasi siya mga mahilig sa mga ganyan. So, yun na nga. Kaya nakakatuwa, di ba? Sabi ko nga din. Sabi ni Mimi, ang galing-galing nyo both, ang best Steph, and grabe, ikaw na talaga ang saya sa'yo ng corona, o diba? O kaya nga, Mi, totoo Mi, kanina ko pa to inaano. Kaya, ito kanina, Steph, naiisip ko nga, sabi ko, 8 o'clock, sabi ko wala yung mga bata. Tapos nung sinabi mo kanina, 7 o'clock, sleeping time na nila, diba? Yun na yung kasi alam mo, talaga yung time management na ganito. Mamaya, di ba, sabi mo nga rin, at 9 o'clock, meron naman kayong live. So, di ba, business na ang ang business, di ba? Pero, ganyan talaga. Yun nga sinasabi nila, kung gusto mo talaga, gagawan mo ng paraan, you will make a time para ma-achieve mo yun. So yun, sinabi ko yun, actually, ate, nag-e-enjoy din ako. Na-enjoy ko na to. Na-enjoy ko na, actually, even in the beginning, na-enjoy ko siya kasi gusto ko talaga yung mga ganito, yung online, yung flexibility. And then yung natuto ako ng mga AI tools, Diyos ko, hindi ko alam mag-Canva dati, natuto ako kay Mimi, Canva, Zoom, hindi ko alam. Itong StreamYard, sa inyo lang din ako natuto. Hindi ko alam itong mga to, but I'm enjoying it kasi I'm learning new skills because of this business. And then, andyan pa yung side na mag-earn. And then plus yung community natin, I get to meet you guys and be friends with you all, learn from you. Grabe, ang daming nabigay sa akin ng business na to na hindi lang monetary. So, grabe talaga. Iniisip ko yung burnout and self-doubt. As a nurse, hindi ba tayo burnout every day? Mas matagal na tayo burnout. Ano lang yung burnout in a business or self-doubt? It's fleeting, it's momentary. Malalampasan natin yan agad if we overcome it and mind over matter. Whereas kapag nag-duty ka, you would never know what's gonna happen within the day. Bukas, ngayon, okay, bukas burnout, bukas alam mo yun, it's gonna be that same cycle. Kasi hindi mo ma-overcome yun eh. You would never know what's gonna happen again tomorrow sa duty mo. And that's gonna be your life until 67. Whereas, yung sa business, pansamantalang setback, you get back up again, and then you do more, and then there might be challenges, but then you just have to keep on pushing, and then eventually you would reap the rewards, diba? Yun na lang ang talaga. Naalala ko din yung kambal ko, sinabi niya sa akin, kasi nung una ko talagang pag-live, pag-interview, napaka-stiff ko. Talagang parang para pa akong robot. Pero yun nga ang sabi na, as yung practice nga, kaya di ba nung one time na na-mention ko, nasabi ko na, i-try nyo ng group. Kasi nag-start din ako sa grupo muna, di ba? Sa grupo muna kami. Nung una talaga, lahat kaming group, para kaming mga robot. Pero, as you go along time, di ba? Ngayon yung experience. So, you have to experience, you have to. Kaya nga din, di ba, one time nasabi ko na, sumali ako sa isang program for my growth talaga. Kasi alam kong, kilala mo ang sarili mo, di ba? Kilala mo ang sarili mo. So, kilala mo rin ang sarili mo kung paano mo siya gagawin para ma-overcome mo yun. Kaya ako din, sige. Kaya ngayon, sige. Push lang, Lisa, push. Di ba? Kaya thank you para sa pag-ano mo. So, ito na last na to kasi malapit ng mag-alas 9 ang mga students natin, di ba? So, ito ang step. So, ano ang mabibigay mong advice sa mga nurses na katulad natin, na feeling na nababurn out, sa mga mom, mga busy mom, na who want to start a business, especially online, that they feel overwhelmed, di ba? Parang sabi ko, makakaya ko ba yan? Kasi di ba, mag-duty pa ako, may anak ako, may asawa akong anuhin. So, anong advice na may bibigay mo? Para sa manunood. So, my advice is, look at your current situation now. Are you happy? Yun talaga. Tanungin mo yung sarili mo. Are you happy? Is this the life that you have envisioned for yourself? If yes, then well and good. Good, congratulations. But if not, anong gagawin mo? What are you going to do about it? So what? Kung hindi ka na happy, anong gagawin mo? Are you gonna be staying in that situation until the end of time? Or are you going to step out of your comfort zone and find a better way?
So yun, it's just up to them. It's just up to you. Kasi me, that is my question sa sarili ko noon. Ano bang gusto kong gawin? Kaya ko ba to? O ano, gusto ko mong mabago yung buhay ko? So yun gusto ko talaga mabago yung buhay ko kasi ayoko ng ganito. I don't want to just be a mother but not a present mom to my kids. Kasi parang, anong silbi na inanak ko sila, tapos iiwanan ko lang sila sa nursery the whole day. Tapos pag weekends, wala kaming time. Yung anak ko, sinasabi niya, see you mommy after 3 days. Kasi duty ako ng long day dati. So, because paggising niya sa umaga, wala na ako, nakaalis na ako. Pag sa gabi, tulog na sila pagdating ko. So, hindi ko na siya makikita. Tuting na magkabahay kami. Ganun na lang ba? Until when? Paglaki nila, wala na. That's it. Tapos na. Hindi na ayaw na nilang mag-spend time with us. So, talagang, if your why is bigger than yours, you have to really think, is your why bigger than your circumstance? Kung gusto mo talagang mabago yung buhay mo, you have to get out of it. You have to find ways. You really have to push yourself. Kasi there's no point in staying stagnant. Kasi we are living here and we are continuously learning. There's a lot of ways. It's never too late. Kahit ilang taon ka na, kung gusto mong mabago yung buhay mo, walang imposible. So, ang advice ko sa kanila is, they have to do their own self-reflection and find ways to change their life. If not, kung happy naman sila, congratulations. Good luck na lang sa retirement kung enough yun. Oo. Totoo din talaga siya. I agree with you again, Steph. Kasi ako nga, di ba, na at my age now, nasa 50s na ako, na-experience ko na, di ba, yung pinagdaanan ko na dati noon talaga, grabe, kaya ko mag-bank, mag-overtime. Pero nung pag-age ko ng 40, pag-age ko ng 40, kung sino man makaka-relate, 40, 50s, napansin ko rin yung katawan ko, not same as before, di ba? So, and then, sabi ko nga din, I have more bigger dreams. Ayoko talaga na magtrabaho at the age of 65 kasi paano pa namin ni Harry ma-enjoy ang buhay namin kung magtatrabaho, di ba? Pero sabi ko nga din, obviously, para ma-achieve mo yon, you have to have a financial stability. Okay? Kasi mahirap din na iisipin mo pa kung saan ka kukuha, di ba? Kung saan ka kukuha ng panggastos mo, di ba? Yung mga kahit malang yung gusto mong mag-travel ka, di ba? So, that is my bigger, yung makapag-retire kami ng maaga, makatulong sa pamilya. Kasi tayo, di ba, one time nasabi mo, di ba, na gusto mong uwi, hindi kayo makauwi because marami na kayong uwi, di ba? How much it will cost? Pero ngayon, kahit saan mo gusto, pwede ka nang pumunta, makakauwi ka na. Wala kang iisipin kasi meron kang isang side hustle that is running, yun ang kagandahan dito, that is running at the background. Pwede ka kung gusto mong magtrabaho full-time, it's okay. Kasi itong maganda nga sa business na to is the flexibility na binibigay, di ba? Pero, ang trabaho mo ba, will it be permanent? Diba? Hindi. Pwede kang palitan. Pero itong business na to, it can give you more than what you are receiving sa regular job mo. And then, yung happiness pa na makukuha mo kasi kasama mo ang pamilya mo. You're running the business with your family around you. Yun ang kagandahan nun, di ba? So, yun ang naisip ko na sabi ko nga din, sinabi ko rin ito ito nga meron akong pamangkin. I was so proud na nang sinabi niya, ngaya, tita, mag-start ako ng business. Kahit nagsimula siya, second year, nursing student. Kasi nakita niya, nung magbabayad na ng yung tuition fee, 20,000, public na yun, di ba, 20,000. Sabi niya, ha? So, na-realize niya, di ba? So, sabi ko, at his age, na-realize niya na talagang parang tumutulong na rin na parang magkaroon siya ng extra income, di ba? So sabi ko, that's a good one, King. Sabi ko, maganda yun, King. Kasi at least at your early age, na-realize mo na ang hirap ng buhay ngayon, hindi kinukuha yung pera, di ba, yung pang-tuition sa parang noon. So, eto na lang, Steph, di ba, ang ma-advise na lang natin din talaga. Alam naman natin sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Ang sahod natin nag-i-increase, pero ilan lang yun? Kaparinggot? Compare sa
standard of living na nagtataasan, di ba? Hindi mo rin talaga maasahan yung yung sahod mo na yung sahod natin as a nurses, di ba? Hindi yun sapat. So, if they're really considering to start an online business, ang ma-advise ko lang din is talagang silipin nila kung anong ginagawa natin. Kasi ito nga din naman, ito yung negosyo natin na we are not pushing anybody, we are not begging, we are not chasing. So, we are just, parang nag-ano lang tayo, we're doing social media marketing, di ba? Na we are advertising yung lifestyle natin na we are enjoying family time, but at the same time, we're earning, di ba? At the side, sabi mo nga, ano ba yung meron kayong sa'yo mo, yan, earn extra. Work smart online to live life. Yes, oo. So, dapat ngayon, maging madiskarte tayo. And with the online business nowadays, di ba yung napakalaki ng possibility, the opportunity, the possibility ng business is talagang malaki. And you are the proof, Steph. And I could say this one. Ito pong ang guest ko ngayon ay talagang proof na talagang with hard work, with perseverance, and also with dedication, and yung big why mo is the reason why kung ano man ang na-achieve mo ngayong araw na to, Steph, ay talagang deserve mo yun. So you really deserve, Steph. I'm really, really happy, Steph, talaga. Kasi at the end, di ba, nakakatuwa na yung maliit mong, di ba, yung nagsimula ka sa maliit, pero nakikita mo na ngayon, it's growing. And it will become more bigger, di ba? Lalaki at lalaki pa rin yan. So, I am really clapping for you kasi darating din na talaga sa susunod niyaan, di ba? We are so proud, especially si Mimi na mentor mo. So proud of you kasi sabi mo nga lahat ng sinasabi niya, sige, gawin ko to, di ba? Pagkaganyan. And the fruit is really coming up. Di ba sabi nga din nila na yung nagtanim ka, di ba? Ngayon nakikita mo yung bunga mo. So yun. So kung kayo po, hindi ko na po ito patatagalin, kung kayo po ay na-inspire or kung kayo man po ay naghahanap, mapapanood nyo po ito ng replay or live man, sana po ay na-inspire kayo na kung naghahanap kayo ng side hustle, bakit hindi nyo po silipin kung ano po ang negosyong pinasok namin ni Steph, kung kanino po kayo nakakirelate, nandiyan po ang aming mga website. Register lang po yung name and email address and then panoorin po yung free webinar and decide for yourself. At kung kayo po ay interesado, we will help you po na ma-achieve nyo rin po kung ano ang na-achieve namin. Okay po? So thank you very much. Good night and we will see you again or I will see you again maybe next week. Bye. Thank you. Thank you, Ate Dal. Thank you, everyone, for watching. Thank you, ladies, for watching. Thank you.